Sa natural na paraan ng paggagamutan ay pinapayuhan ni Dr. E ang mga taong nag-ehersisyo o napagod dahil sa pagtakbo o paglalakad na iwasan ang kaagad na pag-inom ng anumang malamig o may yelo para sa wastong pangangalaga ng puso. Sa halip ay itinuturo ni Dr. E na mainit-init ang dapat na inumin kapag pagod upang maiwasan ang pamamaga ng muscles ng puso. Ipinapayo rin ni Dr. E na iwasan ang madalas na pagkagalit at madalas na pagdaramdam o sama ng loob upang mapanatiling nasa normal ang tibok ng puso. Ipinaliwanag ni Dr. E na sa naturopathy ay maaring malaman ng ilang palatandaan kung may nagiging problema na sa puso ng isang tao. Tinutukoy ni Dr. E ang maaring maranasang paputol-putol na pagtulog o hirap na pagbuo ng tulog bilang isa sa mga palatandaan ng problemadong puso. Maari pa di umano itong sabayan ng pagiging mapili sa paggamit ng unan kung saan maaring ang gusto ng pasyente ay mas mataas o patong-patong na unan o di kaya ay ayaw nang gumamit nito ng unan. Ang pagkakaroon ng kulay na violet sa mga kuko at dila ng pasyente, ayon pa rin kay Dr. E, ay maaring palatandaan na ng problema sa puso. Ipinaliwanag pa ni Dr. E na simula sa murang gulang pa lamang ay mahalagang napapangalagaan na ang puso ng isang tao. Dahilan dito kung kaya tinatawagan ni Dr. E ang pansin ng mga ina na iwasan ang breastfeeding sa panahon na sila'y pagod upang hindi maapektuhan ang puso ng sanggol. Mapapansin din umano ang problema sa puso ng sanggol kung ang pupil ng mata nito ay dilated o tila umaangat at kung nagiging bluish ang bata sa panahon na ito'y umiiyak. Samantala, para sa mga ina na nagdadalang tao, ipinapayo ni Dr. E na siguruhing mataas ang kanilang immune system para tiyak na malusog ang isisilang na sanggol. Gayun din ayon kay Dr. E ay dapat na laging positibo ang isip ng mga nanay na buntis at umiwas sa mga sama ng loob at hinanakit upang ang magiging anak ay magkaroon ng malusog na puso. Ngayon po ay kapiling na natin ang ating panauhin sa umagang ito, si Mrs. Antonina Olivar ng Quezon City. Happy healing morning po. Happy healing morning po, Doktora. Si Mrs. Olivar po ay dating principal ng Tomas Morato Elementary School. Gaano po kayo katagal na naging principal? 16 years po. 16 years. Pero ang alam ko, promotion ang pagiging principal. Yes, ma'am. Nag-teacher ka muna. Oo po, nag-teacher ako for 22 years sa Masambong Elementary School. Ayun. At kaya po tayo nagkakilala ay dahil nagkasakit kayo sa puso. Opo. No? Sa tingin nyo ba yung mahabang panahon na nasa pagtuturo kayo at naging principal kayo nakaapekto sa puso nyo? Ang laki po ng naibigay na stress sa akin ng pagtuturo at pagiging principal dahil iba-iba po ang uri ng taong aking nakaharap. Totoo yun, no? Sa isang classroom nga po, kung may minimum na 40 ang estudyante, lalo na kung public school nga, di ba? Iba-iba, 40 karakter din yung pinakikisamahan mo at pinakikitunguhan, di ba? And bukod doon, syempre, kaya nagka-problema ang puso nyo dati, meron pa ring involvement ang katakawan. Ay, nasabi niyo po. Kasi palagi po ako nakukumbida kung saan-saan. Oh. Ang sarap pong kumain ng lechon, crispy pata, lechon manok. Ayan. Paborito ko po yun noon. Nako, so ayan na, dapat nakikinig kayong mabuti. Dahil ang sakit sa puso po, hindi bastang nasasagap lang kapag ikaw ay nahamugan o kung ikaw ay naglalakad at baka nakasagap ng germs. Hindi po ganon. Ang sabi ko nga po, yung accumulation ng cholesterol sa katawan, ang tawag ko sa sakit na yan, katakawan. Well, anyway, minsan po kapag nag-i-enjoy tayo sa anumang okasyon, di ba? Kahit nawawala na yung kahit alam mong masama sa'yo yan, parang enjoy na enjoy. Pag nakita mong kinakain ng iba at nakita mong parang malusog naman sila, iniisip mo parang hindi ka magkakasakit sa napakaraming cholesterol na yan. Diba? Kasi po, hindi ko natikman yun nung ako'y lumalaki. Kaya ngayon sasamantalahin ko. At ito na po ang pagkakataon, makain ko lahat ng gusto kong kainin. Ang problema naman po, kapag nandito na tayo sa edad natin, katulad ngayon, no? Hindi na po katulad nung bata tayo, na mabilis pa ang metabolismo ng ating katawan. Kaya ngayon, tatandaan natin,
sa panahon na kaya na natin bumili nitong mga bawal na pagkain, hindi na po kaya ng katawan natin, no? So, hinay-hinay na lamang. At magandang pag-usapan natin sa umagang ito, ang mga pagkakamali na yan, para gawin nating holistic ang approach sa paggagamutan, di ba? So, masasarap na katakawan. Tapos, pagkatapos niyo pong kumain na makukolesterol na yan, iinom pa kayo ng malamig. Medyo de-yelo pa ang mga soft drinks or juice na iinumin nyo. Yung juice po, naku, kailangan maraming yelo. Yun. Yun po ang perfect combination para ang cholesterol sa katawan ay mabuo. No? Yung ito pong mga sebo na ito, pag dinagdagan nyo pa ng iced beverages, mabilis mamuo. At collateral, San Pedro. Cholesterol ang resulta, no? Okay, plus stress sa panahon na kayo po ay nagtatrabaho pa, no? At yung iba pang pagkakamali, di ba? So, tapos na po yun. Ngayon, paano nyo naramdaman na, teka, may problema na yata ang puso ko? Sa edad na 67 ba? Or before that? Before that po. Meron na kayo nararamdaman? Na mild stroke po ako sa first school ko pong Nung edad na? 59. Oh, okay. So, na-stroke kayo nung una. Mild stroke. Involved na po ang puso nun. Po, yun. Nalaman nila na may angina po ako. Okay. At ang isa pang findings, accumulated stress po. Accumulated stress. Sabi nila kasi Sa dami ng panahon na stress daw nagtuturo po. at principal kayo. wag ko daw didibdibin yung stress sa buhay ko para Parang manage your stress. Manage your stress. Okay. Plus, umamin ka ba na sa mga paborito mong kolesterol? Umamin ka ba sa doktor mo? Yes. Okay. Opo. So, naayos naman, di ba? At sa tingin nyo, naka-recover na kayo. Pero bakit nag-healing-galing pa kayo? Sabi nyo, akala nyo okay na kayo sa pakikinig lang sa radyo. Sa Radyo 5, sa Healing Galing, tuwing Sabado at Linggo. Bakit naka-recover na kayo doon sa inyong kondisyon, pumunta pa kayo sa Healing Galing? Actually po, diretso po yung aking maintenance. For almost 5 years na yata, nagme-maintenance ako. Simula nung na-stroke kayo. Opo. Pero, yung maintenance mo sa balat ng manok, pagkain Hindi ng taba, nabawasan. hindi nabawasan. Kumakain pa ako kasi po, as a principal, you should eat what is laid down before you. Kasi parang suplada pag hindi mo Yun. pinagbigyan. Sabi nyo nga, suplada kami. Kasi hindi pinagbigyan. Opo. Oo. So, at saka, yun ang pagkakataon kong matikman lahat ng pagkain na masasarap. Ayun. So, after 5 years, after naka-recover kayo sa stroke, eto na. Ano yung symptoms? Nagpapalpitate na po ako. Mhm. Tapos, heavy Especially chest sa gabi pain. po. Sa gabi. Tsaka pag mainit. Okay. So, iniwasan ko mainit. Palagi ako sa malalamig na lugar. Mhm. Although, nung 2014, that was December, January muna, nag-attack ako. Dinala ko sa ICU. Aha. Binigyan ako ng the same dose ng medicine na tinitake ko. Opo. For 1 year, 2014, ako po ay nagtataka, bakit parang dumadalas yung aking palpitation. Mhm. Dumadalas at tumatagal. At humahaba ang time ng palpitation ko. Tapos December 9, 10, 11, 12, sunod-sunod na gabi po, nagpalpitate ako for 2 hours every night. Mhm. Nang At anong taong po ito? 2014. 2014. December 9, 10, 11, 12, 2014, nagpalpitate ako. Tapos nung Saturday naman ng gabi, sabi ko, Lord, kung kukunin nyo na ako, gibang-giba na yung katawan ko, ayoko na magpalpitate. Paano ibig niyo sabihin parang gibang-giba? Hirap na hirap na kayo? Hirap na ho ako. Kaya, Kasi mabigat ang opo, pakiramdam. mabigat ng dibdib ko. Parang may nakadagan. May nakadagan. Tapos yung palpitation ko, for 2 hours, na Dire-diretso. diretso, 190 ang pulse rate ko. Oh. Kaya sabi ko, Lord, sige na, that was Saturday. Sunday, papunta kami simbahan, nadinig ko ang Healing Galing ulit sa car. Sa Radyo 5. Radyo 5, sabi ko, daan muna tayo sa Healing Galing, kahit sarado, titignan ko kung saan niyang Sabi mo kay Daddy. Daddy, Opo. Tapos sabi niya, sige, after the Mass. Pagdating namin doon, bukas, sabi ko, ay, punta tayo, nagpapa-schedule po ako ng consultation sa inyo. Aha. Ang sabi sa akin,
ang schedule mo, ma'am, is July 21, 2016. Ay, gibang-giba na ang katawan ko na mamamatay na ako. Sabi ko yan, anyone? Sabi ko yan, oh, doon, sabi niya ganyan, may vacancy. Si Kasi Ate mahaba Connie. yung pila. Opo, si Ate Connie ang tapos nagpakonsulta ako sa kanya, sabi niya, ay, naku ma'am, puro sa puso yan, sakit mo. Eh, sabi ko, anong gagawin ko? Sabi niya, are you willing to let go all your medicines? Okay. Ay, sabi ko, sige, sugal na to. Kailangan ko ng Okay. relief. Kasi tingnan nyo nakikinig po tayo sa kwento ni Ma'am Antonina, no? Kahit tuloy-tuloy po ang medications niya, may problema. Opo. So, kaya po ang ating naturopathic practitioner na si Ate Connie Inocencio, sa main office po yon, nirekomenda na i-let go mo na yung mga existing medications mo that time para panibago po at malaman ninyo kung ano talaga ang nagpagaling sa inyo. Puro healing galing products, di ba? Okay. So, sumunod kayo sa kanya. That was Sunday night, first Opo. dose ko. Tinake ko na kung hirap inumin ng 10, 6 na